ito po ang ating fourth quarter. San Miguel at Ginebra, pinaglalabanan po ang third place Plum dito po sa ating 1996 All-Filipino Cup. At coach, 10-point lead na ito. May problema talaga itong Ginebra dito pa. Nag-umpisa dito yung frustration nila kanina dun sa mga calls. Bigla sila nawala ng focus kaya bigla lumobo itong lead na to. 5 seconds on the shot clock. Kaidik for a 3-point shot. Wala. Nakakuha ni EJ Foul ang bola. Quick pass, outlet pass. JV Gayoso lays it in. 8-point lead para sa San Miguel Beer. 11 and 18 left dito sa ating ball game. Medyo nagbabalik ulit sa Ginebra yung kanilang composure at yung momentum dun sa play na yun. As usual, transition game. That should be the game of Ginebra. Locsin against Alvarez or Alvarez against Locsin, and Locsin commits a foul. Nagkakaproblema si Noli sa bilis kumilos. 4 ng fouls si Noli Locsin. So panibago na naman potential problem ito para sa Ginebra as far as team individual team situation is concerned, mga kaibigan. Dito 4 ang foul ni Noli Locsin. So nagiging baka nagiging habit ni Noli itong foul trouble na to. Doon sa last game na sa Alaska, naging problema niya yon. Ngayon dito sa Ginebra game, nagiging problema din ata niya. So baka nahawa ni Benji Paras to Oo nga, minsan nakakahawa yung mga fouls Kasi masarap nun kahit ako pag ay naglalaro, 6 na fouls, isilip 6, isa, dalawa. Ang emphasis ng mga coaches ng mga teams ngayon is defense Hindi ka pwedeng hindi dumipensa Kaya talagang mas malapit ka sa foul dito sa mga style ng laro dito sa PBA. Buti na nga lang 6 ang foul dito sa larong professional Sa amateur, 5 lang lang Pag minalas-malas ka, pati technical, personal foul pa. Etong mga ito, may 6 sila na puhunan. Etong napakaraming puhunan na ng Ginebra. Eto si Alvarez for that slam. At what a way to finish. Talagang ito, sumesay niya si Sonny Jaworski from the bench. He hasn't fielded himself in, Oo, at saka makita natin, sumenyas na siya ng play. Sabi niya, gumawa na kayo ng play dahil mas madali, mas less ang chances ng turnovers pagka nagseset tayo ng play. Kasi kanina parang nagwiwino sila. Another turnover. Hindi. Di ba turnover yun? Inahawakan daw ni Pulistico. Okay. So, nakita natin yung adjustment na ginawa ni Coach Sonny. Nakita niya, naguguluhan yung team niya. Tumayo siya, nag-signal siya ng set pattern. So, if you're doing a set pattern, more or less, the probability is you make the turnovers less. Kaya siguro napatayo siya at sumignal siya. Sumenyas bigla. Ngayon ko lang nakita yung tumayo. Yun, si JV Gayoso. Bumanat sa labas. At naibaba na konti ang lamang to 10 points. 82-72, 9 and 49 left in the ball game. Tandaan po ninyo, isang game lamang po ang ating third place. At pagkatapos po nito, diretso tayo sa awarding ceremony ng may trophy din yung third place Meron. Oy, nako, Alvarez na naman. Yun ang pang-trophy kilos. Nakita mo naman yun. Nagpapalitan si Alvarez at si Asaytono dito sa offense ng Ginebra San Miguel. At iba talaga itong Alvarez Asaytono tandem na to. Pag pinagsabay mamaya, ipakikita namin sa inyo kung anong damage that they've done para sa San Miguel Beer, or rather para sa Ginebra. At dito, mga kaibigan, papatayin talaga itong si Alvarez, who now has 29 points in the ballgame, make that 30 points. At yung frustration din San Miguel of not making it to the finals, dito nila binuhos doon sa Ginebra na mukhang binubugbog nila ngayon. Kung tutuusin mo, parehong frustrated itong teams na to, kaya nagbubuhusan lang ng sama ng loob. Ayan, sayang. Pandagdag sana yon sa pagbawas ng puhunan ng San Miguel. Hindi lamang na-convert ni JV Gayoso. He commits, or rather, ang foul po ay nakuha ni Alan Kaidik. At ito po, si JV Gayoso for 2 free throws. At alam niyo, may trivia ako na-discover dito kay Coach Yeng. Bakit? Siguro ito si Kinito, mahilig na mangingiliti ito. Ito po kay Coach, hindi siya kailangan mabahala at hindi siya patutulugin ng asawa niya sa sopa. Si Coach po, may coach ding isa. Yun po ang ating commissioner na si Jung Bernardino. At kanina ko lang nalaman na naging player ka pala ni commissioner sa kasamaang palad. Hindi naman. Naging coach natin si commissioner. At hanggang ngayon, hindi ko maalis yung tawag ko sa kanya. Coach no? Coach pa rin pero commissioner na siya. Pero yun po, mga kaibigan, isa sa mga frustrations ni Commissioner Bernardino yung coaching. But learn more about Commissioner Bernardino sa Hot Stuff po sa Monday. Yung pong show na papasalamat nga pala ako sa iyo, coaching. Bakit? Umalit ka sa akin sandali.
nung nagbabakasyon ako. Ando pa ba yung show nyo? Nandun ba eh? Andun pa, mabuti naman. Pagpasok mo nga, tumaas nga ang rating eh. Kaya kailangan, paltan mo na si Anthony. Teka, babalik tayo sa ball game. Huwag niyo makakalimutan sa Lunes yung hot stuff. Commissioner Bernardino ang ating magiging topic sa Loose Talk. 85-74 ang score. San Miguel Beer. Talaga naman pinupumpog itong Ginebra dito sa Battle for Third. Samantalang napipigil ang laban dahil merong foul na itatawag on number 25, Pido Harencio. At dito, sesenya si Coach Sonny Jaworski, papasok na si Baldavid. Napansin din natin sa larong to, si Marlo Aquino, not as dominant as he used to be. No? Matamlay. Parang medyo matamlay pa siya. Siguro, frustration na rin to ng kanilang pagkakatalo. Saka, Pero, iba rin yung pagod yung grind dinaanan nila. Alan Kainig. Parang ang dali ng basketball pang ito si Alan naglalaro, no? Bakit pagka ikaw susubukan mo yung ganun laro, hindi mo magawa-gawa yung, ano? ba't napakahirap no? Hindi ka makalayap ng diretso. Eto naman, hindi malaman kung ano gagawin sa bola. Turnover na naman yon. Inisip tuloy ni Vince nung kung titira niya na lang dapat eh. Eto naman, offensive foul. Si Frankie Lim dahil hinawakan niya si Pido Harencio bago mabantayan si Alan. Yung mga maliliit na gulang na yun, kung minsan makikita talaga ng referee. Ay, pagka ang referee ganun eh, huling-huli eh. Alam mo kung sinong dinayaan niya na sa harap? Sino? Si Bailey Desma. Si Bailey Desma pa. Nakita niya na lahat ng gulang ginagawa ng mga PBA players. Baldavid pumasok sa laro. At nandito si EJ File, dalawang nagbabantay. Hindi malaman kung anong gagawin sa bola. Iikot ba ako? Oy! Napaamoy ng puwet ni Guido Babilonia. Dahil Hindi naman censored dun eh. No? hindi, yun talaga yun. Yun talaga, puwet talaga tawag dun eh. Wet box na lang, para hindi tayo madali. Buti na lang, hindi na si Manuling Gunting yung nando. Kundi, baka ma-censor tayo. Oh. Masama raw amoy, sabi niya. No? Hindi niya nakasalanan yun. Dahil, kita mo yun ha, pag fake ng ganon, magtalo ni Guido Babilonia, nagkataon nandun yung mukha niya eh. Kaya... Wala na siyang, hindi niya nakasalanan yun, ano? Hindi niya kasalanan. Pero sa galit ni EJ File, kanya pong naipukol yung kanyang unang free throw at naipasok. Ito si Nelson na sa Itono, talaga naman po dominating the game with 25 points. Pero yung isa niyang kasamang manlilipatin, 30 points na. Oo. Si Alvarez po yung pinag-uusapan nating isang yon. So sa kanila lamang, coach, kung tama ang panimpla ko, 65% ng scoring nitong sa kanila na. Sa kanilang dalawa lang. Alvarez at saka si Itono. Ito si Alvarez, isolated against Vince Season. Uy, nako. Ay, kabiling yata ng konti, pero hindi niya nakuha yung tirang yun. Nakuha ni Pulistico. Si Pulistico, tumira ng alahoy. Nandun, tupal-pal ni EJ File si Alvarez. Huling-huli ang tira ni Paul Alvarez, pero nakikita mo yung San Miguel Beer. Mas gusto nila yung bola. Talaga. Ang hinahabol nila talaga yung bola. Tingnan natin uli. EJ File, ayun. Yung si Marlo Aquino, nandyan din. Pero mas agresibo dito si EJ File na nakita natin. Kumbaga si Marlo napagod na. At saka siguro kanina hindi nakainom ng vitamins ito. Kaya matamlay ng konti. Pero yung ginagawa ni Marlo, almost 40 plus minutes ang ina-average yan every game. Kaya hindi rin natin masisi yan kung talagang napapagod siya sa laro. Alam mo, may kakaibang ganang pinapakita to si Alvarez. Tapos na yung aksyon eh. Talagang dumadang pa rin eh. Oo, kumbaga sa ano eh, talagang iba namang vitamins ang ininom nito kanina. Talagang lundag ng lundag eh. Minsan nakausap namin yung nanay ni Paul, hindi tinatanong ko, ano bang pinakain nyo dito sa anak nyo tot ganun na lamang ang taas nito paglundag. Ako, para sa akin, isa pa rin sa mga highest sleepers natin to, if not the highest sleeping guard in the history of the PB to si Paul Alvarez, ano? Sabi niya, anjeta daw nito, yung pakpak ng manok. Pero huwag yung gagayahin niyo, baka yung mga gustong maging player yung mga anak nila, katulad ko. Baka naman pakainin nyo nga ng pakpak ng manok yung mga anak nyo kasama po to. Samantalang yan, ang pagpapakita ng San Miguel sa kanilang ginagawa. It's a 13-point lead, 89-76 para sa kanila. Short sa tira niya si Vince Season, 7:20 left sa ating ball game. Sa lamang po ng San Miguel Beer ay 13 puntos. Babilonia nilaglag kay Saitono. Saitono, jumper, wala. Rebound to Baldavid. Tignan natin kung meron pang gana itong Ginebra to mount an offense, pero turnover na naman. Inagaw ni Alvarez sa bola. I-fake sana niya. Nabitaw ni Alan Kaidig. Akalain mo muntik pang maging assist. At ang rebound, pinagagawa ng malakit maliit. Ibabato dito kay Vince Season. Vince Season open for a 3-point shot. This one is short. Rebound, makukuha ni Vince. Vince, ipa-follow up yan. Nadali niya. Ayun. Kung sino pa yung masakit yung paa, siya pa yung nagpapakamatay. Pero nangyari dito sa Ginebra, ilan na lang talaga ang 100% sa kanila. Talagang
siguro na-discourage na rin sila. One factor was yung loss nila, pero another factor yung lapse in concentration nila kanina. Oo, yung sunod-sunod na masabi nating turnovers. Ito si Alan Cady. Naglagang bola kay Babilonia sa gilid. And, Even the defense is not there anymore. wala, talagang bumigay ang Ginebra. I think isa nga, yung fatigue factor. Oo. Yung fatigue factor coupled with yung frustration nila of losing. Sayang yon. Ilalaglag ang bola, Valdavid, open. Sa gilid, tumira, wala. Follow up ni Marlo, wala. Makukuha niya uli. Kinalok, wala pa rin. Sinakyan na, ayun. Nakuha siya ng foul. And Marlo Aquino, one of the few times, o baka yun lang, only time na nakita kong inassert niya yung kanyang supremacy underneath. Dapat talaga kung pupwede lang every play, no? Pero ngayon lang inassert ni Marlo. Sabi siguro niya, kung matatalo man kami, we have to go down fighting. Kailangan may maiiwan kang marka. Hindi po sa sinasabi namin kailangan magkaroon ng pasa yung San Miguel. Isa may marka. Maaalala nung tao na itong tama. Ginebra ended the series Ito yung dalawa, on a high note. Oo, itong dalawang matinding ito, si Alvarez at saka si Nelson Saitono. Tinitignan po natin. Mamaya makikita nyo ang numero ng dalawang iyan. At samantala nakita natin ang pag-free throw ni Marlo, making only one free throw. It's still San Miguel 91-79. Laban po sa Ginebra, battle for third po ito. Isang laban lamang. Pagkatapos ito, awarding na lamang. At antabayanan po ninyo. Pag kami po'y pinayagan, si Coach Sonny Jaworski ang ating makakasama sa ating post-game. Ito si Valdavid, looking at Vince Season without even having control of the ball. Coach, pag ikaw ang coach, ito muna. Ito yung Pag dalawa ikaw ang muna. coach, mamimiesta ka pagka ganito mga players mo. Kita mo naman ang mga numbers nila, 32 points, 25 points sa Saitono, at sunod-sunod. 7-9 rebounds. Ano Ano pang hinihin mo? turnover na naman. Ito, dadaan siya sa Saitono. Wala, hindi niya nadali. And rebound, scuffle. Sabi ng referee, doon sa Ginebra ang bola. Oo. At dito si Vince Season, nakita mo yung frustration ng Vince Season, pinapagalitan niya na si EJ File. Dati hindi niya pinapagalitan yan. At siguro brought about na rin. Ito siguro ang isang pwedeng mag-leader, no? Pinag-uusapan natin yung leader. Vince, pasating ko, meron din siyang ganong karakteristik. Ano? Ayun, nadali yung dalawang malaki. Sa wakas, nagkatulungan. Naibaba ang lamang ng kaunti. 91-81. May timeout ang San Miguel Beer. Magbabalik po kami. Doon po sa mga nakipagbuno ng traffic dito sa araw na ito ng Biyernes, lamang ang San Miguel ng 10 laban sa inyong paboritong Ginebra sa score ng 91-81. Ito po ang battle for third, a winner-take-all match para sa third place o ang third plum dito po sa ating All-Filipino Cup. At eto, aatake ang Ginebra. Coach, may natitira pa kaya dito sa team na ito? Palagi ko, may time pa ito. No? They just have to make a few stops, convert on their offense. At ang problema, lalaki. Ayun, may foul. And that was a nice foul no, ni JP Gayoso. Yun yung veterano, no? Alam mong datangkan ka ni Nelson Asaino, pipigilin mo na yan at let him earn his points dun sa free throw line. Ipakita niyang pwede. Ito, dadank na yan, eh. Tama. Ready to dunk. At yun, hinawakan naman ni JV Gayoso. Turnover, coach. Pag-usapan natin ng
Ginebra. Oo. So sa talaan natin, 18.6 ang average. Average pa lang yon. Pero in this game, with 4 minutes and a half to go, ilan na? 19. 19 na. So, lampas na sila sa kanilang average, no? Kaya, magbabakasyon eh. After this, merong konting bakasyon before the third conference, before the second conference. I think that's one of the things that the Ginebra team will work out on. Kailangan nilang taktakin yung mga utak siguro nila para mawala yung pag-iisip sa turnover eh. Baka kasi maging sakit eh, no? May tendency maging if magiging you part don't, na. if you don't cure it, it becomes a habit. Tumira si Vincisa ng 3 points, wala. Ang rebound, pinasalo ni Pulistico ang kanyang mukha. Ngunit na-recover naman niya. 4:18 left in the ball game. Ito si Pumaren, babalik niya kay Mustre. Hintay ng kasama, Asaytono losing the handle. Nakuha ni Vincison, bibigay kay Baldabit. Baldabit, will he challenge? Dinaanan si Pulistico. Oy! Yun ang sinasabi mong pusong malaki nitong batang ito. Oo. Ito makikita rin natin Ginebra. They might be committing the turnovers but they're also forcing some turnovers on the other Meron din hand. eh, oo. Oo, nakakapag-force din sila ng turnovers. Forcing Ito pa, another turnover. Vincison completing the steal. Vincison for 3. Titirada. Ay! 92-86. At nabuhay pong bigla ang Cuneta Astro dahil sa binanata na 3-point shot ni Vince Hison. Akala ng San Miguel, tapos na yung laban. Oo, Kukunin ko na yung trophy. Bumanat naman ang 3 points ito. Oy, nako, pinabayaan. Ay, nako. Asaytono missing that shot. Pero again, defense, no? You work so hard sa offense and then you allow your opponent para mag-layup ng open. Abay, may mahirap itong sakit na ito. Saka sa depensa talagang medyo mortal sin yan ang iiwanan mo yung baseline open for the opposing team to drive along the baseline. Ito si Noli Locsin, ipapasok sa laro. Some inside presence, sabi ni Coach Sonny Jaworski, teka, pinabara ko na tayo dito si Nelson Asaytono. Si Nelson Asaytono po sa kanyang pambabarako ay nakaka-27 puntos kasama ang 9 na rebounds. Oo. So Nelson Asaytono is settling down in his role. He knows that in this team, kailangan siya umaverage talaga ng 20 pataas, rebound ng mga 8 pataas din, hanggang 10. So ginagawa na niya ngayon, naintindihan niya what he needs to do in this team. Isipin niyo kung ano pong mangyayari sa dalawang teams na ito by the second conference. Iniwanan ni ni Baldabit si Franz Pumaren na inapangan nitong Pulistico. Ngunit walang nangyari. Franz Pumaren picking up foul number 3, 94-86. Mahaba-habang oras ito, 3:19 in the ball game. Malayo pa yan, kaya pa yan. Inaanyayahan namin kayo, awarding ceremonies and an interview with Sonny Jaworski right after this game. At inaanyayahan namin kayo, antabayanan po ninyo yung matinding championship game number 1. Naglagang bola kay Gayoso. Gayoso! Open for a layup. Courtesy of Baldabid. Makita natin yung patience in the execution ng Ginebra dun sa play na yon. Meron na silang maturity dun sa in that specific play, Makita natin na despite na nahuli sila at sila ay behind. Meron pa rin silang heart na humabol, no? 6 seconds on the shot clock. Mike Mustre missing that shot pero merong foul, sabi ng referee sa ilalim. It's a 6-point lead for San Miguel, 94-88 as we approach the final 2:43 of the ball game. Well, I will just take this opportunity, Chino, dahil last night we had a dinner with the people from Mobila and we would like to thank them and on behalf of the team, yung management at saka ang president ng PhilTel na si Mr. Choi Kuwangko for welcoming us into their fold. Ang kanilang mga executives doon, binigyan po kami ng dinner at they promised to support the team. Kaya nagpapasalamat kami sa kanila. Sila Mr. Igienko at saka si Attorney Joseph Santiago. Yan po ang ating mga bagong kasama dito. Actually, hindi po bago talaga. Bagong pangalan para sa isang team na naghahanap ng new beginning. Sabi nga natin. New chapter ito. New chapter ito para sa kanila. Magpapalit po ng pangalan ng Pepsi. At ang import mo si Ronnie Coleman. Nakita natin yan. Best import noong 1994 ba? Tama ako? Oo. At saka alam mo, kating-katika ng manalo, no? Hindi sa ayaw na kitang makapartner, pero gusto ko namang makapanood ko nasa championship, Sana naman. Matagal-tagal tayo magkasama dito. Tagal-tagal na rin tayo hindi nakakarating ng championship. At yan po ang antabayanan nyo dito sa team ni Coach Yeng. Yung Mobiline ngayon, yung dating Pepsi. Sabi nga natin, new chapter at 5 points na lang.
Pagdadasal ka na lang namin, katulad Oo. ng ginagawa ng San Miguel. Nagdadasal sila, huwag na babawasan yung lamang nila kasi 5 na lang yan. Nako, si Polistico nagdi-dribble sa backcourt. Montik na yung... Ayun. Ayun ang Ayun. violation. At nakita pa ni referee Baile Desma, tinuro ni Marlo Aquino. At sabi ni referee, turnover. Tagilid ang San Miguel. Oo, 2 minutes and 18 seconds. Isang triple V convention. Patay na. Nagka-problema sila doon dahil yung mga malalaki ang nagdala ng bola kaya na-pressure sila ng Ginebra San Miguel. Ito si Valdavid. Is he taking 3? Hindi, nadaan siya. And fishing that foul from Pumaren, the 5th on Franz Pumaren. 2 minutes 12. Pinakita ni Baldon yung kanyang shiftiness. Nakuna niya ng good first step. Ayan yung first step niya. Ayan, nakalusot na. Kaya wala na magawa si Franz kung hindi pumaul. Itong si Valdavid, kung doon sa mga ordinaryong mga nanonood ng basketball, napakadaling mag-relate sa kanya, no? Dahil napakapayat niya. Mali, hindi naman sa kalakihan. Ngunit, Ordinary siya. oo, parang yung bata na kinuha mo sa isang playground, inilagay mo rito para maglaro sa Ginebra. And he's making good. Oo. So, dati sinasabi natin, inspirasyon si Johnny Abarientos doon sa maliliit. Ito si Valdavid, ang bagong inspirasyon yata na napakaraming bata sa buong Pilipinas ngayon. So, makikita natin ngayon yung mga nanggagaya sa mga playgrounds ng mga style. Baka yung mga style ni Valdavid ngayon. Pero yung pag-aralan niyang paa niyan. 20-second timeout lamang pa lang itinawag ng San Miguel Beer. So, play resumes. At dito, lamang po, 3 lamang para sa nila. Steal by Noli Locsin. He completes the steal. Tumingin sa kakampi. Ando si Valdavid. Pumig away. Pumasok. Ang last 2 minutes ay hatid sa inyo ng Tanduay Ram 5 years junior laban. Tanduay, the #1 Ram. Ayos. Ito po, very exciting ang larong to. Hindi pa po championship ito. Pero para championship at Oo. hard act to follow. At ito may foul na ibibigay si Vince Season and will mean 2 free throw shots on the 4th foul ni Vince Season. Yan, si Gumiyan ang coach mo, no? At saka tuwan-tuwa siya dahil nakikita niya yung intensity ng larong ito. Talagang parang pan-championship na rin dahil talagang yung idea na just put it into one game. Napakaganda. Si Commissioner po, hats off kami dyan, no? Yung pag-i-implement niya ng mga changes sa liga para sa kagaganda nito, ginagawa niya dito sa ligang ito. And he has done that. Ito pong idea na paggagawa nitong winner-take-all para sa Battle for Third. Stroke of genius yata ito. 1:43 left in the ball game at hindi na ako nagtataka kung bakit ang PBA ay #1. After a while, no? Dito po, kumbaga sinasabi nga natin, nagpipik sa uli. Battle for Third lamang, akala mo, championship yung nakataya. Oo. Uy! Marlo Aquino almost losing the handle. At merong foul kay Dong Polistico. So it will be free throw shooting time for Marlo Aquino. Yun ang sinasabi natin itong PBA. Sabi nga nila nung minsan, baka daw nauubos na tagsasawa ang tao. Pero doon sa ipinakita nung dami ng nanonood dito sa Metro Manila, sa buong Pilipinas, kumbaga, yung bagay na nagpipik ng 2 beses, bibihira yon. At nakikita natin yung signs na yan dito sa PBA ngayong taon. Oo. Alam mo, nangyayari yan na Chino pagka yung mga teams natin magandang equity nila. Yung maganda, kahit anong laban yan, makikita mo na close, makikita mo yung intensity. Yung patayan talaga. So, talaga yung mga tao talagang yung inaabangan nila. At kami po ay nagpapasalamat, hindi lamang po dito sa teams na natitira dito sa 4 na natitira dito. Ngunit lahat po ng ating mga kasama. Hindi lamang po ang basketball ay teamwork, pati yung PBA teamwork yan. Pero ito na naman ang problema ng Ginebra. Yung pong free throw shooting nila. Mukhang minakahawa dito sa team na to. Walang naipasok, 2 tira. Open si Asaytono. Asaytono finishing with a foul from JV Gayoso. It's a 5-point lead and possibly more. Depende dito sa tira na ito ni Nelson Asaytono. It's 99-94 for San Miguel. Tinitingnan po natin muli. Ayan, ang lakas ni Nelson Asaytono. Oo, gumambol dyan ng Ginebra. Nag-press sila early, no? So ang risk mo dyan is if they cross the ball and they find the open man, kamukha nga nang nangyari doon, talagang maiiwan ka. Potential na 2 points agad, no? That's a risk you have to take dahil kailangan mong pumress talaga. Nelson Asaytono sa kanyang free throw shot rather. Will he complete? He fails to complete and JV Gayoso for the rebound. Napakahaba pa ho ng oras. 1:16 and the foul by Paul Alvarez, which is a useless foul dahil imbis na nauubos mo ang oras sa pagbababa ng bola, coach, mag-free throw shots ito si Valdavid. Mangyayari doon, they save time from the clock
then they go to the line. If they make 2 points, ano na lang to, 3 points na lang mangyayari. And that's a matter of sinking a 3-point shot. Ano? So making a stop and sinking that 3-point shot. Oy! Malas. Well, Yun ang nakakaiyak na tira. Yun ang problema, no? Anyway, sinasabi natin, learning process talaga to eh. Sinasabi natin with Valdavit, kailangan matutunan niyang gamitin at to learn how to handle the pressure. Katulad doon, ano? Katulad noon, at sa susunod, they can play better games, ano? Ito si Aceitono having some problems. Frankie Lim, nakapress po ang San Miguel. Ang Ginebra, rather. Pumarin, stutter step, Kiki Alvarez. 15 seconds on the shot clock. 1 minute left. Dito sa ating ball game. Well, they don't need to foul. 9 seconds, 8 seconds left to go. One stop lang dito. Ito yung 4 seconds. Ayan ang agaw. Ibibigay kay Marlo. Marlo aatake. Sinigurado niya. At ang lamang po ng San Miguel ay isang basket. Kung 2-point shot. Pero pagka naka 3-point, naka triple B ang Ginebra, tagilid itong San Miguel. Almost a steal doon. Nako. Eh dito si Frankie Lim. 16 seconds on the shot clock. At dito magkakaalaman kung sino ang talagang matapang. Again, they don't need to foul. 10 seconds na lang. 8 seconds sa shot clock. Umatake si Alvarez. Ay! At offensive foul ang tatawag. Oo! Offensive foul on Paul Alvarez. Sabi ng referee. And what a break. At nabuhay yung buong Cuneta. Panonoorin natin sa ating screen. Umatake si Alvarez. Hinawi niya ng konti si Noli Locsin. Yun ang napansin ng referee, yung kanyang left arm. Na nakatukod kay Noli Locsin. Nakatukod ng bahagya, no? Again, it's a referee's call talaga. May timeout kami mga kaibigan. Ano ito? Ito-turnover namin? Hindi. Titignan natin. Ulitin natin yung slow-mo kung makikita natin. May 20-second timeout tayo. 29 seconds left in this ball game. At ang pinag-uusapan dito ay yung foul na yun. Pero ito, silipin natin. This is a key call, ano? Yun, makita natin yun. Maaring masabi natin na medyo may hawi ng konti. Ito, sa isang angle. Different angle. Hindi makikita, nakatakip eh. Pero nakikita nyo yung kamay niya, nakatukod doon. So parang ginamit niya si Noli Locsin para ma-propel yung paglipat niya, no? Pero from his side, ang sinasabi niya, it was just a natural movement. Ano? Hindi, wala siyang intention na manghawi. But again, ang magdidesisyon dyan, actually, talagang wala tayong magagawa pag tinawag ng referee yan. Pagka ganito naman ang appetizer mo, ano pa naman ang hahanapin mo sa main dish mo? Main dish, yung main dish po namin, Game 1, Alaska at Pure Foods para sa All-Filipino Cup ng 1996. Battle for third lamang ito eh. Talagang patayan na. 99-97, San Miguel Beer. Ang 29 seconds left. Ito po ang ating mapapanood. May potential to ma-overtime if they make the shot. Ito si Valdavit. Will he attack? Matake siya. Supalpal! Ngunit nakuha niya ang bola. At sabi ng referee, stepping on the sideline. Ayun. 29 seconds, he took the shot. Yun naman ang sinasabi natin, no? Too close for comfort. Ayan, no? Yan ang masasabi Pumunta natin. siya sa gilid, patay sa kay Nelson. Again, si Valdavit, matututuhan din niya yan. He will have to learn how to play those situations. Unang-una, maaga pa. Pangalawa, hindi ka naman ganun ka-open, no? Nandun si Nelson sa iyong harap. So, you still have other options. Ay, nako! May foul and a hard foul at that. Pero nakita nyo naman na talagang gusto habulin ng bola. Nagkataon lang na pagbato ni Franz Pumarin, napahiga na siya sa ere. At apologies pamula sa mga magkakakampi. Papunta kay Franz, 6 fouls on Noli Locsin and he bows out of this ball game. 14.6 seconds left, EJ File ang ipapasok. At si Franz Pumarin will take 2 crucial free throw shots na malamang magsabi kung anong magiging outcome ng ballgame na ito. Definitely. Very important. Kung isa lang ang may convert niya, may chance pa ang Ginebra na mag-set up ng isang 3-point shot. Ngayon, kung dalawa, maaring that may be enough for them to win this game. 2 of 2 si Pumarin from the free throw line. His first shot is up. It's out! Eto, may pag-asa. May isang timeout ang Ginebra. Merong dalawang full timeouts ang San Miguel Beer. Ito ang pag-asa. We expect a timeout dito when Franz makes his second shot. Pumarin for his second shot. Ito, pasok na. And Jaworski quickly calls his timeout. Malapit na pong magwakas ang ating laban
sa regulation. 14.6 seconds, 100 to 97, isang triple B conversion at may pakalalagyan ang Ginebra San Miguel at saka ang laban ng San Miguel Beer. Eto, Chino, nakita natin. Inbounder si Vince Hison. Nandyan sa loob si Baldavid tsaka si JB Gayoso. So, any of those guys actually can take the 3-point shot. Let's see how this play unfolds. You know who they will set up. Ito si tingnan Vince Hison, natin. tinitignan nila. 9 seconds to go. 8 seconds. Alam pa nila ito. Ito si JB Gayoso. Forcing a 3-point shot. Wala. Ando ng follow-up ni Oy! EJ File. 1.5 seconds left. 1.5 It's just a seconds. 1-point lead. Tignan natin kung anong gagawin ng San Miguel Beer dito. Makakuha pa sila ng quick foul. Almost a turnover. At magtatapos na po ang ating laban. Ano, nagtuloy-tuloy ang clock Coach. Oo. Siguro meron doon mga 0.8 of a second left. But nevertheless, Pero they only stop it when the referees whistle. So, tignan natin. May sinasabi, mukhang i-reset nila to... Ayun, 6 left. 6. Tama. Nakita yan, meron pang 0.6 of a second left. At merong San Miguel Beer timeout. Meron pang kaunting-konti pero 1 point napakahirap ito, nito. pero Pa-foul ka para makuha mo yung or unless mag-turnover ng gulong. we've seen miracles Oo. before. So, maaaring mangyari uli ngayon dito to, lalo na't Ginebra pa naglalaro. Opo, kung milagro lang ang pag-uusapan ako na magsasabi sa inyong talagang nangyayari ang milagro. So they need, alam mo, mangyayari to, kung makakakuha man ng bola Ginebra dito, right at the time they get the ball, they should be throwing the ball to their basket. Yun ang mahirap Yun doon. ang mahirap, no? Ang problema pa, kung fa-foul ka, will take you time, no? Para makakuha yung bola. Unless, siguro San Miguel commits sa turnover na talagang walang makakahawak ng bola, gugulong, Mapupunta sa kanila. mapupunta sa bola. Ginebra. Pero mga possibilities na lang yan, yung probabilities mababa baka sabihin ng Diyos, sa sobra naman ang hinihingi nyo sa akin. Manood tayo muna tayo. Anyway, nakikita natin dito, Coach. Sinasabi natin, balikan natin. San Miguel will go down fighting. No? At saka itong pag-finish nila dito, whether they finish third or fourth place, talagang achievement in itself. No? Ang team na ito just won 5 games last year. At ngayon, napakaganda ng kanyang katayuan. Ngayon dati, when you see Ginebra, usually the stronger teams will strike them out and say, 1 win tayo rito. Pero ngayon, kinatatakutan na yan. Hindi na mailista yung unang bakod, no? Hindi masasabing mananalo ka. This is the final 0.6 seconds. 0.6 second pa actually. Para sa San Miguel, ang kailangan lang nila is get that ball into somebody some of Tapos their na. teammates. Tapos na, no? So just for a teammate to touch that ball. Kung magkakatapos ang lamang ito, 0.6 of a second left, 100 to 99 lamang ang San Miguel Beer ng isang punto, ang battle for third, the winner take all affair. Ayun, nakuha na ni Alvarez. That's it. It ends with San Miguel Beer winning the plum. Ang ating third place plum ay makukuha ng San Miguel Beer, and the awarding, mga kaibigan, itutuloy na natin para sa kupunan ng San Miguel Beer. Eto na, tagahanda na sila. Ito, kahit anong sabihin mo, trophy pa rin to. No? So, importante pa rin para sa team ito. At, Yung awarding, bago yung awarding, mga kaibigan, yung bago yung awarding, ibigay natin kay Ronnie Nathaniels, who is with Sonny Jaworski. okay. Great way in the battle for third. Coach, you must be proud of this team. Well, from where we came from, obviously it's a far better cry. However, we had that opportunity to have played in the finals, but that's how it goes, you know. And what's important is we learn from the group mistakes. And I also would like to take this opportunity to everybody who continue to cheer and support for the group. You know, the league has been a big success, this conference, mainly because of the resurgence of Ginebra. What's the future like for Ginebra, Coach? I think it's going to be better because, as I said, if you notice our games, we would lose, but we would lose very closely. And on top of that, we have about 20 turnovers and a couple of free shots missed. And, these are subjects that we could really talk about and improve on. And I think we'll be there as usual, and we'll be going for the championship. Alam mo na, Coach, puro bata naman sa Ginebra. Tayong dalawa lang medyo matanda, pero... Well, ewan ko. Nyo, ha? Well, ewan ko, Ronnie, pero siyempre, bibigyan natin sila ng pagkakataon. At
alam mo, nagkakamali, natural yan ha. Natural Kung yung Houston Rockets na out champion ha. Ang importante rito, at least kami, within the bounds of the court ang aming trabaho. We always give everything we have. And magtiyaga lang po kayo. That's why the fans love your team and love you. Coach, congratulations. We look forward to the second conference. I understand you're bringing a fantastic import. Well, we'll do that. We'll do that for the sake of the many millions who continue to support us. Coach, thank you very much. Salamat.